Pag-usapan naman natin itong pagbabalik sa orihinal na school calendar year sa taong 2025. Kasama po natin ngayon si Assistant Secretary Francis Bringas, Deputy Spokesperson ng Department of Education. Asik Bringas, magandang tanghali po. Hi, magandang tanghali. Magandang tanghali, Yusek, at sa lahat ng nanonood ng inyong programa. ASEC, nais po ni Pangulong Marcos Jr. na ibalik na ang lumang school calendar sa susunod na taon. So ano po ang susunod na hakbang ng DepEd tungkol po dito? Well, nakapag-submit tayo ng ating letter to the Office of the President na nagre-recommend nga tayo yung pagbabalik na natin sa traditional na June to March na school year natin. At yan ay mangyayari lamang kung mag-e-end tayo ng March this year para makapag-start tayo ng June. So, nakapaloob sa aming liham na pwede tayong mag-start pa rin ngayong taon ng July 29, but mag-e-end tayo ng March 31 in time for a June opening by 2025-2026 school year. At nire-ready na natin, pina-finalize lang natin yung details ng ating proposed calendar for this school year and the coming school year para maging normal na yung ating school year. ASEC, para sa kaalaman lang po ng ating mga kababayan, ano po ba yung naging basihan ng DepEd sa rekomendasyon po nito na bumalik tayo sa old school calendar, exclusively sa pag-akma sa seasons ng tag-ulan at tag-init lang po ba ito o may ibang considerations pa po tayo na ginamit para sa recommendation po, ASEC? Well, that's just one among the reasons na lumabas during our consultation. If you remember, Yusek, yung ating original plan is a transition to June opening in a period of 5 school years. But after our nationwide consultation with our relevant stakeholders in education, na-reduce na natin yung 5 years into 2 school years. So, dun sa existing DepEd order natin, by 2026-2027, sana yung pagbabalik natin sa June opening. But since there is public clamor at lumalabas din sa mga surveys natin sa mga parents and teachers na they still prefer the April-May na vacation or school break, kaya nagkaroon tayo ng ganitong decision or a stand or position para ibalik na mas maaga sa June yung ating opening. Pag sinasabi po nating next school year, we're talking about this school year 2024-2025, ano po? So ngayon, can you give us a picture po para lang mas malinaw, lalo na po sa mga hindi pa rin masyadong naintindihan. Kailan po ang umpisa ng klase ngayong taon na to, this coming June? Okay, sa ating current school year, mag-e-end tayo ng May 31, 2024. At ang nakaprogram na opening natin for school year 2024-2025 ay July 29. And we are looking now at the possibility of ending 2024-2025 school year by March 31, 2025 para makapag-start tayo ng June 2025 para sa school year 2025-2026. Okay, so this year po, kumbaga magkakaroon ng isang buwan lang no, na summer vacation ng ating mga learners and pati po yung mga teachers. Hindi naman. 2 months pa rin yung ating vacation after this school year, no? Mag-e-end tayo ng May 31 and then the whole month of June, that is a non-negotiable or yan yung mandatory na rest ng ating mga teachers. Wala tayong mga DepEd activities or DepEd-initiated activities for the whole month of June. Magkakaroon lang tayo ng mga DepEd activities na pagpasok ng July at July 29 na nga, the end of July, yung ating start of the school year. And if we do the cycle for 2025-2026, sisiguraduhin pa rin natin na magkakaroon ng break ang mga teachers and learners for April and May. ASEC, ano po ba yung nakikita natin mga challenges dito sa transition na ito? Kasi binanggit nyo nga may 1 month na pahinga mga guro, so may makakain na 1 buwan yon. At ang tanong na marami, may impact po ba tayong nakikita sa quality of education dito sa transition period natin na ito, na medyo mapapaikli nga ang ating bakasyon ng ating mga kabataan? At ano pong impact, kumbaga, ASEC? You said the immediate effect of transition from the current
cycle that we have, if we are going to end in March of 2025, ang magiging number of school days lang natin, bababa siya to 165 school days. And kung titignan natin historically, yung ating minimum number of school days na ginugugol natin para ma-cover natin lahat ng mga competencies natin in our curriculum ay nasa 180 days. So kung titignan natin, because of the shortening of the school year, shorten yung contact days natin sa mga mag-aaral, then we will have to cope with the possible non-covering of some competencies. So magiging mas puspusan ngayon yung ating mga measures to make sure na yung lahat ng competencies natin for a given grade level ay ma-cover natin in a shorter period of time. So yan ngayon yung prepare ng ating curriculum and teaching strand to make sure na hindi madadagdagan o magkakaroon pa ng additional learning loss kapag nag-shorten tayo ng ating school year. So we will see in the revised calendar later on or in the near future yung mga certain measures and interventions para makakope tayo sa mga competencies in a shorter period of school days. Asek, follow-up lang, nabanggit niyo po yung curriculum at alam natin na nagta-transition din po tayo sa matatag curriculum. Ano naman po yung may adjustment po ba tayong gagawin naman sa transition na yon para maging inline dito sa changes in our school calendar? One unique feature of our Matatag curriculum, which is going to be implemented this year, particularly in kinder grades 1, 4, and 7, dun sa ating grade 1 particularly, nakapag-reduce tayo ng number of learning areas. So from 5, naging 7 na lang tayo, naging 5. From 7, naging 5 na lang tayo sa learning areas natin. So definitely, kumonti rin yung ating learning competencies. So kung titignan natin yung ating competencies na kailangan i-cover for the for the implementation of the Matatag curriculum, maaring mas konting interventions ang gagawin natin dyan. Pero yung old curriculum natin, yun yung mas marami tayong measures na i-employ para ma-cover natin lahat ng mga competencies. In preparation for the K147 implementation by 2024-2025, ongoing na yung ating rollout ng mga teachers natin that will handle these classes. At the end of May, matatapos na natin lahat ng mga division training of trainers. At pagpasok na ng July, yan na yung puspusan natin pagtitrain sa mga teachers who will actually implement the new curriculum. Asek, sinabi po ng isang mambabatas na ang mas mahalaga ay ang pagkakaroon ng kalidad ng edukasyon at hindi ang number of school days. Ano po ang masasabi ng DepEd dito at paano po natin i-ensure na magkakaroon ng quality education ang ating mga learners kahit na po iniksian natin yung number of school days from 180 to 165, so that's about 2 linggo na mawawala sa school calendar. Yeah, that is exactly the same reason why yung ating Bureau of Learning Delivery gumagawa na sila ngayon ng concrete plan on the implementation of the curriculum for a shortened number of school days. So while it is important na yung sinasabi ng ating mga experts in the curriculum na 180 yung minimum na kailangan natin, ngayon kung ibababa natin yung number of school days natin, it has to be covered. Kailangan nating tustusan yan ng mga makabago at makabuluhang approaches para yung ating pag-cover ng mga competencies ay maging quality pa rin despite the reduced number of school days. So we will be employing several interventions, strengthening and enhancing our current approaches para ma-ensure na yung mastery of the competencies that are in the curriculum will be ensured. Alright, Asek, sa ibang usapin naman po tayo, papunta na po tayo sa end of school year, nandiyan na po yung mga graduation season po natin. May abiso po ba ang DepEd sa pagdaraos ng graduation or moving up ceremonies ngayong nalalapit na pagtatapos ng klase? Yeah, definitely, Yusek Edo, no? Last week or 2 weeks ago, nakapagbigay na tayo ng guidance sa lahat ng ating mga school heads na ang pagdadaos ng ating mga year-end activities like moving up exercises and graduations ay kailangan simple
pero makabuluhan na celebration. So ibig sabihin lang yan, they should be avoiding extravagant events at hindi kailangan ng mga special attires para magkaroon ng makabuluhan na graduation. At definitely ipapatupad natin yung no collection policy natin. So there should be no contributions coming from learners or from parents in the conduct of our year-end exercises dahil yan naman ay tutustusan ng ating school MOE, nakapaloob yan sa budget ng ating mga eskwelahan. At syempre, dahil nga ganito kainit ang ating panahon ngayon, meron din tayong advisory sa kanila na as much as possible, kapag merong available space, they should do it indoors. At kailangan mag-adjust sila ng kanilang mga schedule. Kung malaki yung mag-graduate, baka pwedeng batch 1, batch 2 para ma-accommodate sila dun sa indoor space na available sa schools. Pero in the absence of indoor space like covered courts, kailangan hindi sila magdaos ng mga closing exercises from 10 o'clock up to 3 to 3:30 dahil yan yung kasagsagan ng init ng sikat ng araw. So, pwede sila ng mga 6 to 10, 7 to 10, and then they'll do the 3:30 to 6 o'clock or 3:30 to 7 o'clock in the afternoon para lang ma-ensure natin na hindi sila masyadong maapektuhan ng init ng panahon. ASEC, pakilinaw lang po dahil meron na namang kumakalat na post sa social media tungkol sa umano'y cash aid ng DepEd para sa graduating students. Ano po ang ginagawang hakbang ng DepEd para po matigil po itong maling impormasyon na ito? At saan po maaaring i-report ang mga ganito ng ating mga kababayan? Right. It's unfortunate that there are still individuals or group of individuals who are taking advantage of our schools, particularly sa pagpo-post ng mga fake advisories na may mga cash assistance coming from the DepEd for the graduates at may picture pa si VP Sara, may mga DepEd logo pa silang ginagamit, and definitely that is not true. Kagaya rin ng mga ginawa nilang mga advisories a couple of months ago na may mga allowances na binibigay sa mga public school learners natin. Definitely, walang programa ang department o ang ating national government na ganyan. Dahil ang ating educational assistance for our learners ay nakapaloob lamang po yan sa GASPE o yung government assistance for private school teachers and learners, kung saan yung ating voucher program for senior high school at yung education service contracting sa ating mga junior high school, yan lamang po yung assistance na nasa programa ng Department of Education. Maliban po dyan, wala po tayong programa na nagbibigay ng cash allowance or cash assistance sa ating mga public schools or even mga private school learners. So we are looking at it as a scheme to take advantage of people who may not be fully aware of the programs of the department. Kaya ang advice po natin sa mga nakaka-encounter pa rin ng ganyan, i-verify yan sa ating official DepEd website dahil doon po kayo makakakuha ng mga tamang impormasyon. At kung meron kayong ma-encounter na ganyan, kailangan po yan i-report nila sa pinakamalapit na DepEd office, maaring sa division office, sa regional office, or even at the central office. Sa central office level naman, nakikipag-coordinate na tayo sa appropriate government agency para matukoy kung sino man ang nalikod ng mga maling advertisements na ito na nagsisira sa image ng ating ahensya. Alright. Alam mo, partner, dito natin nakikita yung importansya ng pagiging aggressive dapat sa fight against misinformation at disinformation. Kami rin po, ASEC sa DSWD, suki ng mga ganyang fake news. Kaya sama-sama po nating labanan. ASEC, mensahe nyo na lang po sa ating mga mag-aaral at mga magulang na nakatutok sa programa natin ngayong tanghali. Okay, maraming salamat Yusek Edo. Sa ating mga mag-aaral at mga magulang ng ating mga mag-aaral, patapos na po ang ating school year. Magpa-final exams na po ang mga bata by May 16 and 17 at paki-assist na lang yung ating mga learners, lalong-lalo na kung home-based learning sila dahil sa bunsod ng mainit na panahon, bigyan na lang natin ng kaukulang time ang mga bata para tapusin ang kanilang home-based activities at makapag-comply sa lahat ng mga requirements para matapos nila ng matiwasay ang ating current school year. At meron po silang bakasyon sa loob ng dalawang buwan, June at July, para makapag-ready rin sila sa bagong taong panuruan ng 2024-2025 starting July 29 of this year. Maraming salamat.
Good luck po, ASEC. Maraming salamat sa inyong oras. Assistant Secretary Francis Cesar Bringas, Deputy Spokesperson ng Department of Education.